Okay, listen. I keep seeing videos about working on a cruise ship. It's amazing. Free food. Travel the world for free. Sunsets. Pero bakit parang may kulang? Like, girl, nasaan yung mga videos about dramas, drama, chaos, episodes na pang Netflix? Nasaan yung mga yon? Parang deserve naman nilang malaman kung ano ang totoong nangyayari sa barko, di ba? Pero dahil bored ako, sige na, ako na ang bahala. Ako nang bahalang mag-spill ng tea sa mga bagay-bagay na hindi nyo pa nakikita kung ano talaga yung tunay na nangyayari sa loob ng barko. First, si supervisor na parang hindi nagla-lunch. Bakit? Every ship has that supervisor. Hindi talaga yan mawawala sa kahit saang barko. Gigising silang galit sa mundo. Yung ganap na ganap. Huminga ka lang, may papel ka. Mag-smile ka, may masasabi, ay, ang parang unprofessional mo naman. Ay, sir, relax. Hindi ikaw yung may-ari ng cruise ship. Okay? Kalmahan mo lang. Si manager nga, kalma lang. Bakit ikaw hindi? Chill ka lang din dapat, okay? Pangalawa, crew mess, chismis channel 24/7. Like, kumakain ka lang naman ng tahimik, yung gusto mo lang naman maging payapa, yung nagmi-me time ka lang naman, nagkakape ka lang, pero may maririnig ka, kaliwat kanan, uy, sila na. Uy, naghiwalay na. Uy, ano ba? Ano yun? Tuloy mo nga. Oh, di ba chismosa? Hindi mo naman hiningi pero kusa nilang binibigay. Opo. Kaya kung gusto nyo ng chismis, punta kayo sa crew mess. Madami doon. Number 3. The bare minimum crew with maximum attitude. Every contract, meron at meron talagang isa na makakatrabaho na nuknukan ng tamad. Opo, sobrang tamad. Pero, pag may supervisor, like, oh wow, uy, nakilos ka pala. Nagsisession ka pala. Nagtatrabaho ka pala. Andiyan ka pala. Existing ka pala. Yung ganun. Ang dami sa kanilang mga ganyan. Na pag andyan yung mga amo, ganap na ganap, pagod na pagod, trabahong trabaho, ganap na ganap, na akala mo ikaw ang binubuhat, na parang ikaw ang walang ginagawa at siya lahat. Pero pag naman wala na si amo, oh, missing in action na din. O di ba ang gagaling, ang cute, ang sarap ni Alcatirin. Gigil ako sa iyo. Pang-apat, si roommate. Napakaswerte mo kung ikaw ay makakahanap ng isang roommate na talagang makakasundo mo. Alam mo yun? Pero may mga times talaga na mamalasin ka. Alam mo kung bakit? Katulad ko, na-experience ko yan. Second contract ko, nagkaroon ako ng roommate. Flashlight na nga lang ng phone ang gamit ko, pinapatay pa sa akin kasi hindi daw siya maka-sleep. So, ano na lang? Paano na lang, di ba? Anong gagawin ko? Parang lahat na lang mali. Parang konting kibot, ay, ang ingay. Ay girl, dapat nag-solo cabin ka na lang, 'di ba? Lahat na lang nireklamo mo. Huwag gano'n. Ay naku, kaya talagang masasabi ko pag kayo nagkaroon ng ganyang roommate, sinasabi ko sa inyo, agad magsabi kay manager at magpa-transfer or else mababaliw talaga kayo. Hindi siya okay na mag-work ka at alam mong yung uuwian mong kakabina, makikita mo yung taong hindi mo kasundo. So, it's a no-no. Be open kay manager at sabihin kung hindi kayo comfortable. First, of course naman, mag-usap. Pero pag nakita mo naman na after na pag-uusap is ganun pa rin, then
let your manager know about it. Inform your manager para makagawa siya ng way at i-transfer ka. Kasi mahirap talaga. Hindi talaga siya okay na mag-work ka and alam mong babalik ka sa cabin mo na ganun ang sitwasyon na naman na dadatnan mo. No. Number 5, yung sinasabi nilang secret relationship para sa kanila. Pero para sa amin, hindi. Alam na namin yan. Yung tipong nakikita mo naman na sila everywhere. Shore leave. Sa cabin. Papasok sa cabin ng isa't isa. Sabay kumain sa mess. May pahatid pa. Tapos sasabihin, uy, hindi, friends lang kami. Ay, hindi din, te. Hindi kami pinanganak kahapon. Alam namin yan. Alam na namin lahat yan. Huwag mo kaming gawing tanga dito, okay? Parang nasa in denial stage pa lang kayo. Kami, naghihintay na lang kami ng kasal. Nandun na kami sa episode 12. Alam na namin yung galawan nyo. Aminin. Aminin mo yan. Huh? And huli, ito pa, isa pa. Yung department na feeling so high, na parang feeling nila sila ang Diyos-Diyosan doon sa barko. Pero parang napaisip ako, parang kami yatang mga entertainment department lang yun. Tama ba? Eme! Pero hindi naman ako. Pero parang nga. Teka nga, isipin ko nga muna. Parang hindi. Pero parang oo. Parang kami mga toxic. Parang mga feeling, kami, entitled, ganon. Charing! Hindi naman siguro yung department. Siguro, sige na nga, kami na nga mga entertainment department yun, mga feeling entitled. Kasi naman, kasi naman guys, entertainment department naman kasi masasabi ko, hindi siya, nakakapagod yung trabaho namin. Pero syempre, nag-enjoy naman kami. Alam mo yun? Unlike talaga dun sa mga galing, grabe talaga. As in, salute talaga sa mga galing. Grabe talaga silang mag-work. As in, grabe. So, deserve talaga nila lahat. All the respect. Gali, kayo na. Kayo na talaga. Kayo na. Kami na ang tamad. Kami na ang feeling entitled. Opo. Sorry. Pero, siguro kami mga youth staffs lang naman yung mababait. Sa entertainment. Yung mga crew staff, sports staff. Charot. Yung mga gagawa ng issue. Pero ewan ko lang, sa mga entertainment department dyan, ano ba, feeling nyo ba entitled din kayo? Sagot. Kayong dyan Okay, wala nang time. Gusto ko pang mag-share ng marami pa kasi ang dami kong hinanakit. Charot. Ang dami kong hinanakit na gustong ilabas pero wala nang time. So, paano ang gagawin? May part 2, syempre. Sige na, bye!